Do you need understanding first so that you may believe? Or do you believe first so that you may understand? Anselm's answer is, believe so that you may understand. St. Augustine further affirms this by saying, faith is to believe what we do not see. The reward of this faith is to see what we believe. Finally, the gospel today answers through the story of Thomas, the doubting Thomas. Poetically, Jesus answered the question with a question. Have you come to believe because you have seen me? This is a complete opposite to another popular saying, to see is to believe. Pero ano nga ba ang problema kapag sinabing dapat makita muna bago maniwala? Hindi ba't kapag may nabalitang nagmimilagrong santo sa kabilang ibayo, kailangan puntahan upang makita at masuri? Kapag may debate ukol sa isang issue, kailangan tingnan ang mga ebidensya upang malaman kung sino ang tama. Kapag may nagsabi sa iyong iniibig ka, hindi ba dapat makita ito sa aksyon bilang patunay? Ano ang mali sa paghingi na dapat makita? Marami. Kapag ang pananaw ay iyong nakikita lang ng mata, malilimita ang iyong pagtingin sa buhay. Iisipin mo nga ang mga sumasayaw na araw lamang ang milagro at makakaligtaan mo ang mga nagbagong puso na hindi masusuri na kahit ilang pinakamatalas na mata. Sapagkat ang tunay at kahindik-hindik na milagro, pa nga ay yung lampas pa sa makikita ng ating mga mata. Kaya't kawawa naman si Tomas at kailangan pa niyang mahawakan ng mga kamay at tagiliran ni Jesus upang maniwala. Nakaligtaan niyang ang tao, ang pagkatao, si Jesus, ang Diyos, lampas pa sa pisikal na nahahawakan o nakikita. From here, we can see that by limiting our belief to what we see, we miss the entire spirit. We overlook the essence. We miss the whole point. I have talked to many lawyers and sometimes hear as many opinions on the same and one law. Look at agrarian reform. We all know it is meant to help the farmers, but look at how the rich and the powerful landlords, some of whom are in the Congress, tweak letters, issue deceiving joint resolutions, and counter with manipulated words for self-serving interests that run counter to the spirit, the essence, the whole point of helping the poor. Kahit hindi maaring sabihin yung nakikitang aksyon lang ang magiging basihan kung ang tao'y umiibig sapagkat maaring magpakitang tao ang mistulang hayop. Magbigay na napakagandang talumpati ang manloloko. Magpagawa ng maraming tarpaulin at magpakitang gilas. Gumawa ng ilang minutong palabas sa telebisyon kasama ang may hirap ngunit sa palasyo nakatira ang iba pa. Puso, mga kapatid. Puso ang dapat na lente. Sapagkat puso din ang tunay na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Sumasabog at hindi masukat na pag-ibig ang laman ng pusong ito na hindi basta-basta masasalo ng limitadong pagtingin ng dadalawang mata. The same heart that the Scripture refers to as the essence of a person, that whenever the Bible speaks of the heart, what is meant is the entire person. And to connect to this heart, what is needed is another heart. Puso sa puso. Pag-ibig sa pag-ibig. Isang pag-ibig na sumasagot ng basta sa tanong na, bakit mo mahal? Sapagkat lumalampas sa kanyang sabihin, sa kayang sabihin ng salita. Isang pusong pumapasok sa kaloob-looban ng tao na kayang kumapit hanggang kamatayan at higit pa. Kaya't nakapapasok sa pinto ng langit at nakikita ang walang hanggan. Kaya't maniniwala, mananampalataya, magtataya kahit hindi pa nakikita ang lahat. A response that is beyond science and logic. David Reed said, faith is not a leap in the dark.
It is a leap out of darkness into light. Kapag nananampalataya, mas marami pa nga makikitang milagro na nakukubli kapag hindi nabubuksan ang mas malawak na pananaw ng umiibig na puso. Napansin mo na ba ang gagamba na humahabi ng kamangha-manghang sapot, ngunit sa mismo hindi nasasapot? Naaliw ka na ba sa kaakit-akit na kulay ng paru-parong may parehong disenyo sa kanyang dalawang magkahiwalay na pakpak? Napanood mo na ba ang pagsabog ng liwanag ng bukang liwayway? Believe that you may see. Believe that you may understand. Believe, because the minute you do, you will see more, you will understand more. Huwag mo nang hawakan ang mga sugat ni Jesus upang maniwala. Pakiramdaman mo na lang kung paano niya hinilom ang iyong mga sugat. Huwag mo nang hintaying makita ang pisikal na Jesus. Pansinin mo na lang kung paano na siya kumilos sa iyong buhay. God is already alive in your life. Believe that you may feel and notice. Indeed, blessed are those who have not seen and have believed. Sabi nga ng Jesuitang propesor ng filosofiyang si Padre Ferriols, lundagin mo, baby. Nang sa gayon, makita ang mahika ng mundong ito and realize that what Jesuit poet Gerald Manley Hopkins has been saying is indeed true, that the world indeed is charged with the grandeur of God, including divine mercy that we celebrate today. Nasasaluhin ka kahit ilang beses ka pang bumagsak, yayakapin ka kahit sino pa man, kahit sino ka pa man.